mga besh! Gusto tayo for today's mission. Tayo ay nag-volunteering for today. That's part of our commitment to the community sa aking trabaho. So, ayun. Sandali! Ay, ano ba yan? May mga... Ayan, nandito na tayo sa ABS-CBN. Char. So, meron kasi kami mga organization na binibigyan ng help and giving back to the community. Namin. So, nagdo-donate kami. Ganyan. Sandali. Asan ang sushi ko? Ganun. So, ang bigat na pinto. Sandali. Ay, may pa-alarm ang bahay. Siyempre. Mag-isa lang ako eh. Kailangan may pa-ganun. Para tayo secured. Dali po. Eto na po. Okay na. Ayan. So, ganun. Asan ako? Sa kwento ko. So, may mga organizations kami na sandali. Asan ang aking ayan. Na hini-help. So, sorry. Nalito kayo. Naguluhanan kayo dyan sa aking pag-ikot. Ayan. Alas 8 kasi yung call time kanina. And then, hindi alas 8. Dun sa invite, 8:45. Pero umalis ako 8 o'clock. Yung shift ko, for today only, it's 8 o'clock. Pero yung the rest of the whole week, the rest of the week, 8 o'clock talaga for 2 weeks. 10 to 6. Pero pag may mga ganitong mission or volunteering na tinatawag, may specific time. So, ayun. Sandali. Iinom lang ako, ha? Lang, mainit na. And then, kasi warehouse yun siya. So, nagsusort out kami ng mga things. Anything that you can think of na pwedeng i-donate. From clothes, from gamit sa bahay, from toys, from anything na gamit mo. The bag, shoes, everything. So, ayun. Nag-sort out lang kami. And then, alam mo yung besh, kasi hindi to first time ko na mag-community service o mag-volunteering. Yung una ko was with disability organization. So, nag-bake kami ng cookies. And then, para yun sa Anzac Day. And then, I had volunteering. Same dito sa organization na to. Namigay kami ng mga goodies sa mga sa community. That was in December. So, Pasko. So, magre-register yung mga tao dito, especially yung mga in need, yung mga homeless, ganyan. And we will give them, or we gave them, mga toiletries. Meron ako nakitang mga toys for the kids, books for the kids, for the adults, may pag-grocery, ganyan. May toiletries, sinabi ko. And then, a lot more. Tapos,
I had also, ano pa ba yung isa ko? Isa pa, Cancer Society. Nag-ano kami, ako lang pala nag-volunteer that time. May kasama kong private citizen. Tapos, kami yung tumao doon sa daffodil, how will I say this? Selling daffodils, flowers. And then the proceeds will go to Cancer Society. So yun. It's somehow humbling experience kasi you get to give your time for those in need sa community. So sa Pilipinas, sumasali ako sa ganon, yung sa Ilog Pasig. Kasi yung Ilog Pasig natin sa Pilipinas really need ng help ng buong Pilipinas. So nag-marathon ako doon. Also, I had one time yung hair ko dinonate ko sa mga kids na may mga cancer. Sa Cebu naman to. Yung marathon doon sa Ilog Pasig was done in Manila, Quezon City. So, hindi bago sa akin yung volunteering, but sa Pilipinas kasi, I find it sobrang laki ng Pilipinas. Alam mo yun, yung pag umattend ka, nag-volunteer ka sa kapwa mo Pinoy, malaki yung sakop niya. Ganon. Unlike dito sa Tasmania, particularly dito sa Hobart, maliit lang kasi. Alam mo yun, yung parang yung mga tao magkakilala, and it's very humbling and easy na makasali ka sa mga ganong klaseng organization. Tapos connected pa sa company mo. Sinusupport pa ng company mo na saan ka nagwo-work. So, madali yung mga bagay-bagay. Unlike yung sa Pilipinas ako, I had to reach out a certain organization bago ako maka-help. Parang ganon yung experience ko. So dito, ang dali kong maka-reach out sa mga organization kasi nga, tinutulungan na siya ng aking employer. So, ang saya. Alam mo yun, mga besh, yung kaninang experience ko was like, kasi group kami. So, dalawa kami ng kasamaan ko na nilagay doon sa mga pagsusort ng mga damit. RTW. So, alam mo yung mga ukay-ukay sa Pilipinas na mga may quality, hindi patapon. Ganon siya. So, kami yung nag-sort out kanina. Dapat walang dumi, walang stain, mukhang bago. As may mga nakikita pa kaming mga may tags. So, yun. Galing. Tapos may mga nare-reject kami, syempre. And then, sabi ko nga kay Jihan, yung kasamahan ko sa office, na hindi ko alam na kasali rin pala siya kanina, na ginagawa to sa Pilipinas. Ito yung mga ukay-ukay na nila live. Tapos, galing sa Australia na, I don't know if it's connected, pero yung ginawa namin kanina was like donated by people dito sa Hobart. So different suburbs, different location dito sa Hobart. Bawat local community
nag-collate ng mga bagay-bagay. So, and then, yun nga, may mga na-reject kami. Very meticulous yung pagpili nila sa mga things kasi all the proceeds, at itutulong nila sa community. So, ang saya lang. So, again, sa mga kaibigan ko na nagbabalak pumunta dito, as what I've mentioned previously, and I will always say this, if you are here already, you have work rights sa inyong visa, let me know if you want to be part of sa aking organization, sa aking workplace, kasi I will recommend you. And wala akong kaibigang at kakilalang hindi magaling. So, hindi ako mapapahiya pag nag-recommend ako. And sama tayo tumulong sa local community dito, or communities dito sa Hobart and some parts pa ng Tassie. So, yun. And by the way, hindi ko in-expect na we'll get like a free voucher. So, yung organization na to, syempre may warehouse siya, no? Nag-sort out, no? And then, they have also this, parang mega store na yung mga na-sort out, yun na yung nilagay doon para people can buy. So, may voucher kami. Eh di, bumili ako syempre, no? Wala nang patumpik-tumpik. So, after na ng ginawa namin mission today, punta ako, and then I was able to buy clothes. So yung voucher ko was like $10, and then I was able to buy 3 clothes, a total of $17. So on total lang ng binayaran ko from my own pocket was $7. Masaya. Napakita ko sa'yo. Sandali lang. So, ayan. Ang pagod. Ang init kasi. Alam mo yun. Tapos warehouse pa siya. Syempre, dinala ko yung aking, aking basyo. At dito ko na itatapon sa bahay. So, this was like, ilagay ko na lang siya yung just a screen. Yung amount ng bawat item. So, this one, like, yeah! So, yan. Sa summer. Kasi, naalala ko, nung pumunta ako sa TK Maxx, sa Glenorchy. So, TK Maxx is like, ano ba yan sa SM? Hypermarket? No. Yung isa pa, yung sa mga garments na. It's like that, dito. So, different, na siya, brands na siya, ang nadodoon. So, I saw something like this. And it was like, tsaka mga $20. And then this was like, lagay ko na lang siya namaya yung yung presyo. So sabi ko, ay, sandali. Kaya pala hindi ako pinabili ng pagkakataon kasi ako pala ay makakapunta dito at magvo-volunteer pala. And I'll get it with less than $10. I can't remember kung $5 or $8 yung dress. Basta yan, nalagay ko na dyan. And then this one. Yeah. So, lagay ko na lang ulit dyan. Ay, sige, madali lang naman to. So, ayan, So, look at that. It's not, hindi siya second hand. It's still bago. It's siguro kasi uso dito kasi, alam mo yun, yung mga gina-gift tapos hindi mo type yung gift. So you can like hindi ma-offend. ang nagbigay sa kung ikaw ay ibebenta mo yon or ibibigay mo sa iba yung gift sa So uso yun dito. And then this one.
And it has like that yellow. Ano ba yun? Blue and like that. So, syempre summer. And gusto ko lang yung light lang ang suotan. Kanina kasi, it was like 12 degrees. And then syempre, kilos-kilos ka dun sa warehouse. So, mainit na siya. Nagkamali ako ng suot. So, I had this jumper na dapat pala nag-t-shirt lang ako. Sa umaga lang pala yung malamig. So, pero okay na rin. So, yan lang, guys. Ang saya. Yan lang. Yung next kong vlog, kasi this one is easy to upload. Today. I will upload this today. Thursday. Yung supposed to be na i-upload ko, that was my process doon sa requirement for the completion of the 491 visa. So, kahit in-apply na yung visa ko, and then I got the nomination, diba? And then, meron siyang mga requirements to follow. So, yun yung process ko, yun yung vlog ko, na supposed to be i-upload ko. Kaso medyo na-busy ako eh. Sensya na. And marami kong mga iniisip lately. Basta ganun. So, patawarin ako. Charot. Siguro mga Saturday na lang yun. Or, yeah. Yun lang. Maraming salamat. Share ko lang. And, yan. Maraming salamat sa panonood and palagi ka mag-ingat, besh. See you again. Bye.